sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alam nyo, weekend na now. Sarap ng buhay ng mga naka-holiday. May 1 ngayon, Labor Day. Isa pong holiday dito po sa Pilipinas. Ngayon po ay Miyerkules. Sa ulo ng ating mga balita, 34 na lugar sa bansa nakaranas ng Dangerous Heat Index. Meron na pong 131 na mga lungsod ang nagdeklara ng state of calamity. Sapat na supply naman ng tubig, ngunit mahinang pressure posibleng maranasan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Private hospital sa Valenzuela City na sangkot sa palit-ulo scheme. Patuloy na nambibiktima ng mga pasyente walang konsensya. Mga manggagawa sa bansa nganga sa inaasam na wage hike ngayong Labor Day. CEO naman ng Belkens Pharma Incorporated pumarap sa Senado, itinanggi na gumagamit ito ng multi-level marketing scheme. Mas murang bigas sa NFA target ng Kamara. Rice Tarification Law aamyendahan. Senado tinanggap ang paliwanag ni Secretary Abalos sa Batangas Drug Hole. Tatlo naman ang patay, 17 sagutan sa karumbola ng mga sasakyan sa Quezon City. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita. 34 na lugar ang nakaranas ng Dangerous Heat Index kahapon ayon sa Pag-asa. Umabot ang danger level ng heat index kahapon sa mga sumusunod na lugar. Ang Dagupan City nakapagtala na ng 48 degrees Celsius. Masantos siya kabasan ni Chike Amin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Ingat po kayo. Kung Dagupan 48, edi asahan natin dyan po sa Lingayen, ganun din ho ang sitwasyon. Pari Cagayan 47 degrees Celsius. Central Bicol State University sa Pili, Camarines Sur nakapagtala din ng 47 degrees Celsius. Ganyan din ang Tacloban City, San Leyte. 46 degrees Celsius naman ang naramdaman sa Palawan City o Puerto Princesa City sa Palawan, sa Biraca, Tanduanes, ganun din sa Masbate City. 45 degrees Celsius naman ang naitala dito sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City. Ganon din sa Lawag City sa Ilocos Norte, Iloilo City, may ngaga sa mga katuran sa Negros. Tugigaraw City sa Cagayan, 44 degrees Celsius. Ganon din ang naramdaman sa Kasiguran, Aurora, Dait, Camarines Norte, Rojas City sa Capiz, Dumangas, Iloilo, Catarman, Northern Samar, Mariano Marcos State University sa Batac, Ilocos Norte, 43 degrees Celsius naman ang naramdaman. 43 degrees Celsius din po ang sa Iba, Zambales, Sangli Point sa Cavite, Alabat, Quezon, Coron, Palawan, San Jose, Occidental Mindoro, Aborlan, Palawan, La Granja, La Carlota, Negros Occidental. Dito naman sa Science Garden ng Quezon City, 42 degrees Celsius ang naramdaman. Ganon din sa Bacnotan, La Union, Calayan, Cagayan. Ganon din sa Isabela State University sa Itiaga, Isabela. Naku, mainit din ho sa Balera. 42 degrees Celsius. QB Point sa Subic Bay, Olongapo. Mambusaw sa Capiz, Siquijor. Ganon din sa Catbalogan sa Samar. At Dipolog, Zamboanga del Norte. Ang mga lugar po na nasa ilalim ng 42 pataas na heat index ay mapanganib. Dumami pa sa 131 ang mga syudad at bayan sa bansang nagdeklara ng state of calamity dahil sa tindi ng epekto ng El Nino. Ayon kay Task Force El Nino spokesperson Joey Villarama, itong probinsya na rin ang nasa ilalim ng state of calamity, kabilang ang Occidental Mindoro, Antique, Sultan Kudarat, Basilan, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at South Cotabato. Sa tala naman ng Office of Civil Defense, lumobo na sa 2.79 million katao
Katumbas ito ng 655,000 families ang apektado ng El Nino, habang 85,200 naman ang mga magsasaka ang naapektuhan ng tagtuyot. Bagamat kahapon po medyo may katagalan ho yung pag-ulan na naramdaman dyan po sa may North Cotabato. Pumalo pa sa 4.39 billion pesos ang naitanang pinsala ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Ayon sa Task Force El Nino spokesperson na si Joey Villarama, katumbas ito na mahigit 77,000 hectares ng taniman na naperwisyo ng matagal na tagtuyot. Nagbabalang pag-asa na tatagal pa ang nararanasang El Nino, madadagdagan ng mahigit 50 probinsya na apektado nito. Karamihan sa mga apektadong lugar ay mga agricultural provinces ng Northern at Central Luzon, gaya ng Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cagayan at Nueva Ecija. Itong minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, nakapagtala naman ang Department of Health ng 67 cases ng heat-related illnesses sa mga estudyante na edad 12 hanggang 21 anyos. Batay sa datos mula sa Event-Based Surveillance and Response Unit ng DOH, sinabi ni Dr. Vito Roque ng Epidemiology Bureau na itala ang mga ito mula Enero 1 hanggang Abril 29. Isa sa mga kasong naitala sa Ilocos Region, ang natitirang iba pa ay sa Central Visayas, bagamat wala namang namatay. Sinabi pa ni Roque na 14 anyos na estudyante ang nag-iisang kaso sa Ilocos Region na nahirapang huminga dahil naman sa heat exhaustion. Sa Central Visayas, 27 mga estudyante, edad 13 hanggang 20, dumanis naman ang tinatawag na pediatric pain, hyperventilation at palpitation. 39 nakalahok naman sa isang street dance parade sa Central Visayas ang nakaranas din ng pagkahilo, nawala ng malay, nagsuka, dumanas ng hyperventilation. Kaya doon sa mga kalahok sa iba't ibang mga provincial meet, ingat sa matinding init. Ipinaubaya na ng Department of Labor sa mga kumpanya kung magpapatupad din ng 4-day work week. Dahil sa sobrang init ng panahon, ayon kay Labor Undersecretary Benjo Benavides, prerogative at opsyon ng mga employer ang naturang hakbang batay na rin sa konsultasyon ng kanilang mga empleyado. Nang tanungin kung irerekomenda ng DOLE ang naturang patakaran, sinabi ni Benavides na depende ito sa pangangailangan ng kumpanya. Magpapatupad ang Finance Department ng 4-day work week simula ngayong Mayo dahil naman sa matinding mainit na o tinding problema sa trapiko at gayon din sa matinding init na panahon. Inadapt na rin ang Kawayan City sa Isabela at sa mga bayan ng Santa sa Ilocos bayan lang ng Santa sa Ilocos Sur. Ang 4-day work week scheme dahil sa matinding init ng panahon. Nagpasya ang manaturang LGU na i-compress na lamang sa 4 na araw ang kanilang trabaho. Magsisimula na yung Lunes hanggang Huwebes, alas 7 na umaga hanggang alas 6 ng gabi. Ganyan, hindi sakop ng flexible work schedule ang mga empleyadong nasa frontline service, yung nasa emergency response, traffic, market at health service. Binala naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mga lokal na water delivery companies na sinagsasamantala sa mataas na demand at tubig at kakulangan din ng supply. Ayon kay Mayor Magalong, nakatanggap siya ng ulat na may ilang mga water delivery firms ang tinaasan ng kanilang singil sa 80 pesos kada drum. Doble sa karaniwang na presyo na 40 pesos lamang per drum. Ilan pa sa mga reklamong natatanggap ni Magalong ay ang umano'y pagpaprioridad sa mga negosyo at saka mga malalaking order kaysa sa mga ordinaryong residente. Nagmamala si Mayor Benji na posibleng kanselahin ang pamahalang lungsod ang permit ng mga kumpanyang mahuhuling nagsasagawa ng naturang hindi patas na kalakaran, lalong-lalo na ngayong panahon ng tag-init. Samantala, ayon naman sa Baguio Water District, sumadsad na ang level ng tubig ng mga pinagkukunang inuming tubig simula pa noong Disyembre. Nako, ingat ho kayo. Magandang umaga, Pilipinas! Sapat pa rin ang supply ng tubig pero hihina naman ang water pressure sa ilang kabahayan sa Metro Manila. Ayon kay Engineer Patrick Dizon, hindi mababawasan ang alokasyon ng MWSS na 50 cubic meters per second sa Angat Dam simula May 1 hanggang May 15. Ayun.
Pero dahil sa mataas na demand, dulot naman ng matinding init ang panahon, kinakailangang pahinain muna ang water pressure. Sinabi ni Dizon na kung magpapatuloy ang pagbaba ng level ng Angat Dam, dito na posibleng mabawasan ang alokasyon at magkaroon na ng water service interruption. Para mapigilan po natin itong water interruption po, no, ay hinihikayat po natin yung lahat po ng mga gumagamit po ng tubig na tumulong po sa pagtitipid po ng paggamit ng tubig para hindi po natin maabot yung nangyari noong 2019 na kung saan po ay nagpumipila yung mga ating pong taong bayan para lang makakuha po ng tubig. So kinakailangan ho pagtulungan to ng lahat, ha. Hindi po pwedeng sabihin okay lang, meron naman kaming supply Pag ganun, kahit pa sabihin nyo kayo may kapasidad na mag-imbak, ha. Paawa naman kayo doon sa mga walang kapasidad, ha. Ay mga mamis, laundry day today, ha. Punot no ka ba kapag makapit, balikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mantsa based on test sa chocolate, mud and cinnamon cotton. Gawa po ito ng ACS. Tricycle driver patay ng makabanggaan ang isa namang motorsiklo sa Ordoneta City. Detalye na balita mula kay Freddy Fajardo, RS98. Masantos siya kabasan sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Dead on arrival na sa hospital ang tricycle driver na kinilalang si Emmanuel Canyo Torne, 43 anyos, residente ng barangay ng Kayasan, Urdaneta City. Matapos itong magtamo ng malubhang sugat sa mukha at tulad iba pang bahagi ng katawan nang makabanggaan itong kasalubong ng motorsiklong minamaniho ni Frederick Fabia, 23 anyos, ng barangay ng Kamaliran West, Urdaneta City. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Lawrence Kate Calob, alas 8:26 ng gabi, binabagtas ng tricycle na minamaniho nang nasawi ang barangay road sa Kamaliran West nang biglang pumasok sa kanyang linya ang motorsiklo ni Fabia dahilan ng kanilang head-on collision, kung saan kapadugo ang dinala sila sa paggamutan, subalit hindi na umabot ng buhay si Torne. Nagtamo rin ng injury ang tatlong pasahero ni Torne at ang angkas ng motorsiklo. Sa ngayon ay patuloy pang nilalapatan ng lunas ng mga doktor sa pribadong paggamutan sa lungsod si Fabia habang inihahanda ng mga investigador ang kaukulang kaso laban sa kanya. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Samantala, natagdagan pa ang mga biktima ng palit-ulo scheme. Isa pong modus operandi sa isang pribadong ospital sa Valenzuela City. Sinabi ni Mayor Wes Gatchalian, may lumutang pang 2 biktima ng nasabing scam at nadagdagan pa ang mga nagreklamo. Sinabi ni Mayor Wes, natuklasan din nila na dekada nang nangyayari ang palit-ulo scheme na tila naging standard operating procedure na ng naturang ospital. Matatandaan na 2 biktima ang ikinulong sa ospital kung saan ang isa umabot ng halos 3 buwan dahil hindi mabayaran ang bill. Meron kaming CCTV footage pinapakita na yung kamag-anak, yung asawa, ay dinetain po at hindi ho pinakain, doon po lang tinago sa security room hanggang makalikom sila ng pera. Yung naka-black ho na sombrero, nakatakas na lang ho yan. Wow. Tumakas po sa fire exit at dumiretso sa aking tanggapan dahil alam niya na po na ang karapatan niya po ay na-violate na. No? So talaga pong napakalaking, nagulat ako kada yun na ginagawa pala ito dito sa aming lunsod. No? At pang mga private hospital kung saan ang taas-taas na mag-charge, kumikita naman sila, at pag-aari pa ng Dr. Cadeo at Sister Eldo na po na nasasaktan eh. Ba't hindi mo ipasara, Mayor? may business permit naman. Ano ba naman yan? Samantala ay sinawalat din ni Mayor Wes ang iba pang mga complaints na manoy mas malala pa sa nauna. Pero sa ngayon, inihanda na ang kasong isasampa sa naturang ospital. Ipasaran nyo yan, kayo naman, no, Mayor? Para ba naman kayo? Ay, hindi ba pwede pasara? Pwede, may business permit yun eh. Inanunsyo naman ni Makati Mayor Abby Binay na magagamit ng libre ng yellow card holders ang kanilang gandin ng kanilang mga dependents na wala pang 21 anyos sa mga serbisyo ng bagong digital PET CT scanner sa Makati Life Medical Center sa ikatlong quarter ng taon.
Sinabi ng alkalde na ang diagnostic machine na kauna-unahan sa bansa ay makapagbibigay ng mas malinaw na image para maagap na malaman at magamot ang kanser, sakit sa puso at saka yung mga tinatawag na neurological conditions. Ayon kay Mayor Abi, ang pagkakaroon ng digital PET at CT scanner ay bahagi ng pagsusumikap ng lungsod na gawing abot kaya ng mga Makati-Sens ang pinakamahusay na healthcare technologies. Ang PET-CT UMI 550 ay gumagamit ng artificial intelligence at makatutulong sa mga doktor sa pagdedesisyon kaugnay ng pagsasagawa ng mas angkop at epektibong paggagamot. Sinaksihan ni Mayor Abi at Makati City Administrator Claro Certeza ang opisyal na signing ceremony na pinangunahan ni Makati Life President at CEO Dennis Santa Ana. Kabilang sa mga signatories din sina Paulo Del Prado, representative ng PionMed, ang si Mayant Nak, presidente at CEO ng Operista, at Dr. Jason Ojusong Sia, ang presidente naman ng International Business and United Imaging. Kasalukuyang bukas 24/7 ang outpatient department ng Makati Life Medical Center upang magbigay ng access sa mga residente ng Makati at pribadong mga pasyente sa healthcare, consultation, diagnostic at pharmacy services. Magiging fully operational ang 360-bed na hospital sa pagtatapos ng taong kasalukuyan. Kaya yung mga taga-tagig na galing ho na Makati, talagang lungkot na. Sabi nila, sana all may kahalintulad na serbisyo sa lahat ng pagkakataon. Nagre-reklamo, sabi nila yung mga bag daw na, yung mga school supplies ng mga bata, dati sosyal, ngayon ayaw kong gamitin yung word na dugyot. Nagagalit si Mayor Lani. Personal na nagpasalamat naman si Cotabato Governor Emilio Lala Talino Mendoza sa Pangulong BBM sa pagbisita nito sa North Cotabato. Pinangunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng 5.1 billion peso Malitubog Maridagao Irrigation Project Phase 2 sa barangay Panginyed sa Pikit, North Cotabato. Nagpahayag si Governor Lala ng kanyang kagalakan sa pagtatapos ng naturang proyekto na medyo may katagalan na rin bago na isakatuparan. At saka ang dami na nagbuwis ng buhay dyan. Sinabi ng gobernadora na sa kabila ng hamong kinaharap ng pagpapatapos sa naturang proyekto dahil sa kaguluhan at iba pang mga circumstances, naging masaya siya dahil nakikita na ngayon ang kaunlaran, katiwasayan at kasaganaan na hatid ng Malmar Project. Pinuri din ni Governor Lala ang pagsusumikap ng iba't ibang ahensya at mga stakeholders upang mabigyan katuparan ang Malmar Irrigation Phase 2 na matagal nang pinapangarap ng mga mamamayan ng bayan ng Alyosan at Pikit at mga karatig lugar ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa simple ngunit makabuluhang programa, ipinarating ni Governor Lala ang kanyang pasasalamat sa Pangulo sa buhos na biyaya at tulong na ipinabot nito sa mga mamamayan ng North Cotabato. Higit naman sa 30 establishmento sa Cordillera natuklasang lumabag sa Social Security Act of 2018. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH 41. Imbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Norte. Romy? Matagumpay na ipatupad ng Social Security System sa Cordillera ang Run After Contribution Evaders Campaign na bahagi ng nationwide simultaneous race operation kahapon. Ayon kay Christian Rilorta, tagapagsalita ng SSS Luzon North 1 Division, na isilbi lahat ng orders sa higit 30 establishmento na natuklasang lumabag sa Social Security Act of 2018. 8 establishmento o kumpanya sa Baguio City ang nasilbi ng order kung saan 236 na empleyado na walang nairimit na SSS contribution. May kabuang 9,719,457 pesos ang delinquencies na kinabibilangan ng penalties at principal. Kasama rin ang biolasyon na hindi pagrehistro sa SSS at non-production records. Nasilbi rin ang order sa 10 establishmento sa La Trinidad, Benguet, 5 sa Bauco Mountain Province at 10 sa lalawigan ng Abra kung saan may 71 empleyado ang apektado. Mula sa kauna-unan sa Pilipinas DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga,
Pilipinas. 21 na makalipas ang alas 4 na umaga, pinuri naman ni House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur First District Representative si Alonto Adjong ang determinasyon ng Pangulong Bongbong Marcos na tiyaking matutuloy ang kauna-unahang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa susunod na taon. Nauna nang sinabi ng Pangulo na ang gobyerno ay siyang makakalaban ng mga taong tatangkaing isabotaheng eleksyon ng BARM upang hindi ito matuloy. Ikinagalak din na Jong ang naging pagbabago ng mukha ng politika sa BARM at ang pagkakaroon ng pagkakataon ng mga residente na malayang makapamili ng kanilang magiging pinuno. Hindi yung hindi pa tapos ang eleksyon, tapos ng bilangan. Binanggit din ang mababatas na ang natatanging political structure sa rehiyon bilang parliamentary setup at kumpiyansa sa patuloy na pagunlad sa ilalim ng pamumuno ng Pangulong BBM. Noong 2022, dapat sana isagawa ang unang eleksyon sa BARM, subalit hindi ito natuloy. Pinalawig pa ng 3 taon ang pamumuno ng mga itinalaga ng Pangulo upang maihanda ang lugar sa isang malayang eleksyon. Nagbabala naman ang isang leader ng Kamara sa kaugnay ng panganib na dala ng deepfake technology na magagamit umano sa pananabutahe kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at maging sa foreign policy nito. Nanawagan si Lanao del Norte First District Representative Muhammad Khalidi Maporo na siyang chair ng House Committee on Muslim Affairs sa National Security Council at mga ahensya na seryosohin ang naturang usapin. Tinukoy pa ni Maporo ang lumabas na audio deepfake ng Pangulong Marcos na tila inaatasan minamanduhan ang Armed Forces of the Philippines na umaksyonan laban sa banta ng China sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Kailangan din na niyang agarang aksyon ng legislatura sa pamamagitan ng pag-ambyenda sa mga batas upang maituring bilang terorismo ang naturang gawain ng deepfake at ng mga kahalintulad na mga aksyon. Idudulog ni Dimoporo ang naturang mungkahit kay Speaker Martin Romualdez sa kanyang pagbabalik sa Maynila. Ay mga misi, sa amoy araw ba si Bonso pag-uwi galing ng eskwela? Abay dahil yan sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter, pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misi, say challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mamalengke muna tayo, nasa Las Piñas Public Market ngayon sa Noche Cacas. Aris 27 Noche, good morning. Maayong buntag, Kuya Angel, ang presyo ngayong May 1, Labor Day, dito sa Las Piñas City Public Market. Ang baboy, Kuya Angel, yung kasim, tumaas ng 5 piso, nasa 330 na ang kilo. Yung liempo, ganun din, tumaas ng 5 piso, nasa 380 na ang kilo. Pero yung bakal naman, Kuya Angel, ganun pa rin ang presyo, 470 ang kilo, habang ang manok 165 yung retail price. Pero kapag wholesale, Kuya Angel, mura ng 10 pesos, nasa 155 lang ang kilo. Puntahan naman natin ang gulay, yung cauliflower, Kuya Angel, 180 ang kilo, broccoli 240, upo 55 ang kilo, patola 90, yung litos naman na yung green ice 150, yung litos na iceberg ay nasa 180 ang kilo. Isama na rin natin yung kamatis 70, ang bawang 170 ang kilo, yung luya 200, kalamansi 100, carrots 105, ang talong tumaas, nasa 95 na ang kilo, ang palaya 120, labanos 130 ang kilo, patatas tumaas din, nasa 105, yung beans 140, pipino 120, repolyo 90, pechay Tagalog 100, habang ang pechay Bagyo nasa 90 ang kilo, at ang kalabasa naman, Kuya Angel, 60 pesos ang kilo. Baka naman na magtampo itong sayote, isama ko na rin, nasa 80 pesos ang kilo. Puntahan naman natin yung action word tulad ng isda, galunggong 240 ang kilo, tulingan 240, pusit 400, bangos 220, ang tilapia 150, habang ang alumahan, Kuya Angel, nasa 300 ang kilo. So yan ang presyo ngayong araw, Labor Day, dito sa Las Piñas City Public Market.
Dalan kadanan sa Pilipinas, DCRH. Ako si Natika Kasultuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Daghang salamat, Noche. Tinatrabaho naman ng Kamara de Representantes ang panukalang amyendahan ng Rice Tarification Law upang makapagbenta muli ng bigas ang National Food Authority na ang presyo ay mas mababa sa 10 piso hanggang 15 pesos per kilo kumpara sa commercial rice. Ito ang sinabi ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez bago ito nagtungo sa Malacanang para kausapin ang Pangulo kaugnay ng naturang panukala. Hihilingin din ni Speaker Romualdez sa Pangulong BBM na sertipikahan bilang urgent ang pagpasa ng naturang panukala upang agad itong maisabatas. At ang target ng panukala na may babanga sa 30 peso level ang presyo ng bigas ngayong Hunyo. Umapila si Speaker Romualdez sa Senado na magpasa ng kaparehong panukala. Samantala, nanindigan naman si Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na walang irregularidad sa multi-billion peso drug bust sa Alitagtag, Batangas. Sa pagdinig ng Senado sa pangunguna ni Senator Bato de la Rosa, sinabi ni Abalos na may 3 kinatawan kabilang ang nasa Department of Justice, mayroong isang barangay kapitan, may kinatawan din ng media nang i-check ang nakumpiskang illegal drugs. Nakontento naman sa naturang paliwanag ni Abalos si De La Rosa at sinabi nitong walang motibo para bawasan ang 1.4 tons ng shabu na nagkakahalaga ng 9.68 billion pesos. Ito'y lalo't presenta niya sa naturang inventaryo ang kalihim ng DILG, ang hepe ng PNP at ang mga testigong lumagda sa inventory. Kumpiyansang senador na nagkamali lang ng estimate ang mga otoridad matapos ang unang pag-anunsyo na nagkakahalaga ng 13.3 billion pesos ang nakumpiskang shabu pero ibinabanga sa 9.68 billion pesos kalaunan. Magandang umaga, Pilipinas! Ano man po mga lakad ho ninyo ngayong araw nito, tiyakin na may proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian ha. Yung family 70% isopropyl alcohol specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Ayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. 29 na makalipas sa alas 4 na umaga. RH number 1 Hello Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay magandang umaga sa mga Pilipino sa mga panig ng mundo kayo naroroon. Sa ating mga seafarers, sa mga mandaragat, sa ating mga marino, maraming salamat sa inyong patuloy na sakripisyo at sa lahat po ng mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Salamat, salamat, salamat. Pwede kayong sumali sa ating Mahiwagang Tunog. Ayan. Online, pwedeng sumali. Ito na po ang ating Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog. Magkano ngayon? Tig 5,000? 5,000 ba? Lupit, ano? 5,000 online, 5,000 at saka sa text line isasali. So total of 10,000 pesos. Kawawa naman yung bulsa ng sponsor, ano? Ito na ang ating Mahiwagang Tunog. Ayan, bahala na kayo. Basta gawa yan sa plastic na meron hong pinapaikot na bahagi. Ano, ha? Wala pang makakuha? Sabi ni Tunog Master Mabel Oribe, ala pa daw pong nakakakuha. Ayan, oo. Ang inyo pong mga sagot para ho sa text line, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sa online naman, kinakailangan meron kayong sharers badge, ha? Okay, i-share nyo muna yung ating programa na inyo pong pinanunood bago kayo magpadala ng inyong sagot. Ang tamang format ng pagdetext, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Ayan, ha? Isang beses lamang po maaaring sumagot sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ayan. Basta ang clue dyan, simple lang. Bago gamitin ito, naglilinis muna ng kamay gamit po ang Shield Bath Soap.
So ano yung bagay na ginagamit natin na kinakailangan talagang maglinis tayo ng kamay bago nating gamitin, gawa sa plastic at may iniikot? Ayan pagka nakuha nyo yan, matik ka. Meron ho kayong 5,000 online o kaya 5,000 text line. Maganda umaga, Pilipinas! 67 kaso na ng heat-related illness sa mga estudyante ang naitala ng Department of Health. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning! Good morning, Kuyang Angel. Nakapagtala ang Department of Health ng 67 kaso ng heat-related illness sa mga estudyante, edad 12 hanggang 21 taong gulang. Batay sa datos mula Events-Based Surveillance and Response Unit, sinabi ni Dr. Vito Roque ng Epidemiology Bureau na naitala ang mga ito mula Enero 1 hanggang April 29. Isa sa mga kasong naitala sa Ilocos Region, habang ang natitirang iba pa ay sa Central Visayas, bagamat wala namang namatay. Sinabi ni Roque na 14 anyos na estudyante ang nag-iisang kaso sa Ilocos na nanghirapang huminga dahil sa heat exhaustion. Sa Central Visayas, 27 estudyante edad 13 hanggang 20 ang dumanas ng gastric pain, hyperventilation at palpitation. 39 namang kalahok ng isang state dance parade sa Central Visayas ang nakaranas ng pagkahino na wala ng malay, nagsuka at dumanas din ng hyperventilation. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, Giselle Ricaport, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Tiniyak naman ni Health Secretary Ted Herbosa, uunahin niya ang mga programang medikal na pro-poor para pakinabangan ng mahihirap na mamamayang Pilipino. Sa pagdinig ng Senate Committee on Health na pinamumunuan ni Senator Bongo, pinuri ni Secretary Herbosa ang malasakit centers ng mambabatas at nangakong tututukan ang mga mahihirap na nangangailangan ng tulong medikal. Nagbanta naman si Senator Go na pananagutin niya ang Department of Health kapag merong pasyente, partikular na ang mga indigent o yung pong mga nangangailangan ng tulong, mahihirap na hindi mabibigyan ng tulong medikal sa mga ospital ng gobyerno. Ang problema dito, parang naging negosyo na po ang paggamot. Hindi na interes ng pangkalusugan, pinagkakakitain na. Sa huli, ang talo dito ang mga pasyente, lalong-lalo na po yung mga mahirap. Kaya sabi ko po, kung mag-prescribe ang ating mga doctors, unahin dapat kung ano yung ikakagaling. Unahin po ang ikakagamot sa pasyente, hindi po ikakagamot o ikakayaman ng pharmaceutical companies. Kaya nga, samantala, isinusulong ngayon ng NEDA o National Economic and Development Authority ang phase out ng mga single-use plastic sa bansa. Binanggit ng NEDA ang House Bill number 26 kung saan ipinagbabawal ang produksyon, importation, pagbibenta at paggamit ng single-use plastic para maibsan ang lumalalang plastic pollution sa Pilipinas. Yan din ang House Bill 4102 na magpapataw naman ng 100 peso excise tax sa kada kilo ng single-use plastic mula sa lugar ng produksyon at o kustodiya ng Bureau of Customs. Sinabi pa ng NEDA na tinatayang papalo sa mahigit 194,000 metric tons ang malilikhang daily waste sa bansa sa pagpatak ng 2025 kapag patuloy na gumamit ng single-use plastic. Idiniin pa ng ahensya na dapat magtulungan ang pribadong sektor at international community para sa sustainable at green investments at mapahusay din ang waste management. Oy, para nga pala sa ating mga enthusiast, mga photo enthusiast, amateur, professional, patuloy pong tinatanggap ng PAGCOR ang inyo pong mga entries para sa PAGCOR Photography Contest 2024 na ang tema ngayong ito ay Harvest Time. Naglalayong ito ipakita ang lakas ng mga magsasaka, pasensya, pagsusumikap ng mga Pilipino sa bukid, na naglalayong masiguro na tayo po ay may food security. Pero ngayon, pati ho yung iba pang nasa sektor ng agrikultura, yung mga horticulturists, nagbubulaklak, kasama ho yan sa pwede ho ninyong ipadalang entries. Ayan, At ngayong taon na ito, dinagdagan po ng drone category o makuhang larawan galing sa mga drone camera
Kaya try nyo rin ho, mas magagandang view. 50,000 pesos po ang mapapanulunan ng tig 50,000 yung 8 mananalo para po sa drone category. Sa mobile category naman o makuha galing sa cellphone o mga digital device, 50,000 pesos din ang mapapanalunan ng 8 mananalo. Hindi 80 8 mananalo. Ngayon, tigwa 100,000 naman dun sa conventional category ang matatanggap ng 8 top entries. Ayan, 2.23 million pesos na po ang total prizes ngayong taong ito ng 2024 PAGCOR Photo Contest. Ayan, ang mga entries ay tatanggapin hanggang July 31, 2024. Ipadala lamang ho ninyo sa www.pagcor.ph/photocon 2024. Kaya sabi ho ni Chairman Altenco, huwag na ho kayong magpaligoy-ligoy pa. Bilisan na ninyo nang sa gayon yan ay maisama sa mga entries. Maganda umaga, Pilipinas! Barangay Tano dinaresto dahil sa pagdadala ng baril sa disco party sa Tarangnan, Samar. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy. Isang barangay tanod arestado matapos magdala ng baril sa isang fiesta celebration sa bayan ng Tarangnan, Samar. Kinilala ng PNP ang suspect si alias Joey, barangay tanod residente ng Tarangnan, Samar. Naaresto ito sa barangay Libukan, Dako, Tarangnan, Samar alas 2 na madaling araw sa fiesta celebration sa naturang lugar. Sa investigasyon ng PNP, ang suspect na tanod ay lasing, may dalang baril sa disco party. Sinita ito ng kapulisan at walang naipakita na dokumento ng pagmamaay-ari ng baril, kaya ito ay inaresto. Nakumpiskang isang calibre 45 na baril, may isang magasin na may 7 bala. Sa kasalukuyan ng suspect, nasa kustodiya ng Tarangnan, Samar, PNP. Lahat sa Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Daghang salamat, Jimmy. Naghain naman ang panukala si Camigan Representative Jardine Jesus Romualdo. Naglalayong maprotektahan ang mga biktima ng krimen, aksidente at suicide sa hindi otorisadong media exposure. Sa House Bill 10277 na may titulong An Act Prohibiting the Unauthorized Broadcast of Images or Vibes of Victims of Crime or Accident or Person who have committed suicide and providing penalties and for violation thereof. Victims Privacy Protection Act ang maikling titulo ho ng naturang panukala. Sinabi ni Romualdo na ang pag-usbong ng digital media ay nagresulta ng mabilis na pagkalat ng mga sensitibong sitwasyon na maaaring lumabag na sa privacy ng mga individual. Ang pagkalat ng mga sensitibong video at litrato ay nakapagdudulot umano ng labis na stress sa mga pamilya ng biktima. Inaasahang bubuhos naman sa Pilipinas ang 300,000 traveler mula sa mga cruise ship ngayong taon, higit ng triple. Aba, kumpara noong 2023. Ayon kay PhilPorts o Philippine Ports Authority General Manager J. Santiago, minamadali na ng gobyerno ang konstruksyon ng mga terminal para sa pagpasok ng mga cruise traveler. Kabilang dito ang cruise terminal sa surfing hotspot ng Siargao na target busan sa third quarter ng taon. Plano din ng PPA na buksan ang dedicated terminal sa Coron, magtayo ng kaparehong mga pasilidad sa iba pang mga lugar, partikular na sa Ilocos Norte. Kala ko iba Zambales Dami kasi diyang mga mga cargo ship. Ilocos Sur sa Luzon, Aklan sa Visayas at Camiguin sa Mindanao. Matatandaan kinilala ng World Cruise Awards ang Pilipinas bilang Best Cruise Destination sa Asia. Noong 2023, naungusan ito ang India, Japan, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand at maging ang Vietnam. Kaya doon sa mga pupunta sa mga tourist destination sa Pilipinas, huwag na kayong magdala ng mga imported na tsokolate. Dito na kayo bumili. Tangerine chocolate, gawang lokal but taste global, looks global, dahil yan po ay talagang sinuportahan ng Department of Trade and Industry at ng Department of Science and Technology. Ang Tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon, mga magsasaka dyan po sa Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material na kakao galing Davao, hinakot para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa Quezon at magkaroon sila ng extra income sa halip na umasa lamang ho sa Kopra. Available yan sa 0919-095-5935.
ba? At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Yung mahigit 10 variants po ng tangerine chocolate, gumamit din po ng mga raw material na galing po sa ani ng mga magsasaka. Kaya pakiusap po ni Dr. Helen Tan, kung kayo po'y pupunta ng Pilipinas, huwag nang magbitbit ng imported na tsokolate dahil mas masarap, mas magandang packaging, mas magandang tingnan ang tangerine chocolate, produkto ng mga magniniyog at magsasaka sa lalawigan ng Quezon. Kinunti na naman ng mga miyembro ng Kamara de Representantes ang panibagong water cannon attack ng Chinese Coast Guard sa 2 sasakyang pandagat ng Pilipinas nitong Martes. Ang mga ganitong pagkakataon, ayon kina One Rider Party List Representative Roch Gutierrez at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong, ay dapat suportahan ng lahat kasama ang Pangulong Bongbong Marcos sa pagtayo o laban sa mga ginagawa ng China. Iginit ni Adjong ang kahalagahan na suportahan natin ang Pangulo sa posisyon nito laban sa mga ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Sa kauna-unahang pagkakataon, magiging regionalized at digitalized na ang Sharia Bar Examinations. Pinamumunuan ni Associate Justice Maria Pilomena Singh, isinagawa ang unang araw ng Sharia Bar Exams noong Abril 28, ang ikalawang araw naman bukas, Mayo 2. Sa 906 na mga aplikante, 852 ang pinayagang kumuha ng nasabing bar examination sa 2 testing center, kabilang dito ang Ateneo de Davao University at UP Diliman. 575 ang kukuha ng computerized examination sa Ateneo de Davao, 200 naman sa Economics Building ng University of the Philippines. 77 naman ang mano-manong kukuha ng pagsusulit sa Malcolm Theater sa UP. Sakop ng 2 araw na bar examination sa jurisprudence and customary law, persons, family relations, property, succession, wills, adjudication at settlement of estates. Ganyan din ang procedures sa Sharia Court. Ang Sharia o Islamic law ay ipinatutupad sa legal system ng Pilipinas, applicable lamang sa mga kapatid nating Muslim at nasa direktang supervisyon ng Korte Suprema ang mga Sharia Court. Magandang umaga po kay Justice Leo Madraso, na isa ho sa mga tumututok dyan po sa bar examination, Sharia Bar Exams sa Mindanao. Siyempre, batiin na rin natin si Justice Chief Justice Alex Gasmundo, at saka si Justice Raul Villanueva, ang ating Court Administrator, at siyempre si Justice Max De Leon ng Court of Appeals. 10 miyembro ng teroristang NPA sa Bukidnon sumuko, kasama ang 18 high-powered firearms. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutang, RS19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. 10 komunistang New People's Army ang panibagong voluntaryong sumuko sa 1003rd Infantry Raptor Brigade sa Bukidnon. Kasabay ding isinuko ng 10 ang kanilang 18 iba't ibang uri ng high-powered firearms. Sa impormasyon batay sa pahayag mula kay 1003rd Brigade Commander Brigadier General Marion Angkao, ang 10 combatants ay kabahagi umano ng Sub-Regional Centro de Gravidad Peddler ng North Central Mindanao Regional Committee. At ang pagsuko umano ng 10 ay may malaking impact para sa inaasam na wakas ng insurgency sa bahaging ito ng Bukidnon. Ang mga sumukong NPA kinilalang sina Bernon Sinunta alias Kaloy, Commanding Officer ng grupo, Moloy Bago Donat alias Sab-A, Deputy Commander, Manilin Ampildon alias Mars, Political Instructor, Sabel Buyo alias Jajay, Medic, Pusok Salubo alias Sapsap, Squad Supply Officer, Edo Madado alias Cardo, Leonilo Canadilla alias Marco, Sibia Landahay Gamot alias Kacha, Medic, Poto Abaw Bayaw alias Alex, Warlito Tumbasay Ibudan alias Piolo. Ang mga armas na isinuko at na-recover ay kinabibilangan naman ng 6 na M16 rifles, 2 M653 rifles, 1 M14 rifle, 1 R4 rifle, 3 AK-47 at 4 na M4 rifles kabilang ng 1 carbine rifle. Pinapurihan naman ni 10th ID Commander Major General Alan Hambala ang tropa at ang local government ng Bukidnon at mga munisipyong sakop ng 10th ID dahil sa kanilang nagpapatuloy na mainit na suporta kaugnay sa layuning mapanatili ang peace and security sa rehiyon. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Di Makutak. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.
bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Jun. Sukran. Samantala, para ho sa mga suki natin dyan sa Ilocos, sa mga taga-Gataran, Cagayan, naibag na bigat. At saka siyempre sa mga suki natin sa iba't ibang panig ng mundo, muli magandang umaga, lalong-lalo na dyan po sa New Zealand at dyan po sa Estados Unidos. Siyempre sa mga taga-Canada. Si Dr. Teresito Bacolcol ng PBOX kasama na natin. Doc, magandang umaga. Yes, good morning, sir. Nagpapakitang gilas na naman daw si Canlaon? Yes, kahapon nakapagtala kami ng medyo elevated na sulfur dioxide. Umabot po ito ng 2,707 tons per day. Pero this is not the highest for Canlaon this year. Nung January 19 naman, umabot to ng 3,098 tons per day. Anong pinapakita niyan, Doc? Wala, maraming nag-release ng basically indicative lang na continuous pa rin yung releasing niya ng volcanic gas. Medyo elevated, pero yung mga earthquakes naman niya maliliit lang, nasa background level lamang, mga nagka-average lang ng 3 earthquakes per day. Pero nandun talaga yung threat pa rin lagi ng phreatic explosion. That's right. Kaya again, paalala natin sa ating mga kababayan na huwag pumasok dun sa 4-kilometer permanent danger zone. Okay. Tapos dito sa Taal, anong sitwasyon? Yung Taal, again, still on alert level 1, and for the last 24-hour period, nakapagdala tayo ng 6 na volcanic earthquakes. Pero mahina. Mahina lang naman. Mahina lamang. Yes, that's right. Oo. Tapos dito pala sa may mga titigas ang ulo, may mga umakyat sa sa anong tawag dito? Mayon? Mayon volcano. Yun na nga yung namin, kasi bawal po, nasa alert level 1, wala po sana papasok doon sa permanent danger zone. Even if it's alert level 0, wala po sanang papasok doon sa permanent danger zone kasi kapag nagkaroon ng problema, for example, nagkaroon ng phreatic eruption, nung February, nagkaroon ng phreatic eruption sa Mayon volcano, baka maging casualty pa sila, and sino magre-rescue sa kanila, di ba? Yung mga yung government resources mag-spend pa ng pera para sa kanila. Sana isipin din nila na yung hindi lamang na nakataya yung buhay nila, nakataya din yung buhay sa magre-rescue sa kanila kung magkaroon ng aberya. Mga Pinoy ba to, Doc? Pinoy? Yes, mga Filipinos. Yes, mga mountaineers na para makahanap lang, para magkaroon lang ng content dun sa kanilang vlog, ha? Yes, buwis buhay. Right. Mga Sus ko Ginoo. So, eto may kaso to. Papailan yata ng kaso ng ng local government. Sana nga para maging leksyon to sa iba pang mga mountaineers na hindi sila papamarisan. Wala bang walang pulis doon sa perimeter? Di ba may checkpoint naman doon? May mga daw sila, backdoor. Tinatawag nila backdoor, siyempre, yung ibang lugar, hindi naman nakikita yan ng mga police. And, so, yun. Ang malungkot. Again, paalala natin sa kanila, huwag na pumasok doon. Kasi yun na nga, kapag nagkaroon ng sudden phreatic eruption, magiging biktima pa sila. Kasi phreatic eruption can happen anytime. That's right. It can happen anytime. And hindi lang phreatic eruption, pwede magkaroon ng rock falls, rock landslide. Kaya lang, hindi kaya ito, hindi lang ito yung insidente, kasi ito nalaman lang, kasi pinagyabang pa nitong mga ugok Pinagyabang pa pinost pa sa social media, doon sa kanilang doon sa kanilang vlog. Yes, that's right. Siguro yun na nga, yung iba, umakyat siguro, hindi lang natin yung post. Pero ito nalaman lang natin kasi yun na nga, siguro for the views, for the cloud,
pinapakita nila na kaya nilang lusutan. Oo. Di ba meron tayong mga camera dyan? Hindi makikita sa camera yan, Director? Hindi. Depende yan kung may mga camera kami sa namin. Pero hindi namin makikita yan. Depende yan kung saan sila, saan umakyat. Umakyat. Oo. Director, nasa inyong pagkakataon ngayon, ha? Lalo na dito sa mga nagtatapang-tapangan ng mga vloggers. Baka gayahin eh. Again, wag natin gayahin po yung umakyat sa Mayon Volcano. Again, we have to respect yung yung tinatalaga natin permanent danger zone, which is 6 kilometers sa Mayon. Sa Taal Volcano naman, yung Taal Volcano Island or Canlaon, and Blusan, yung 4 kilometer permanent danger zone. So, again, isipin natin na hindi lamang yung buhay natin yung nakataya, yung buhay din sa magre-rescue sa atin kung may pabirya. Tsaka sana nga po sa lokal na pamahalaan, tuluyan ho ninyo yung mga lokong yan nang sa gayon mapapanagot. Tsaka wag nang pamarisan. Director, maraming salamat. Thank you for joining us. Magandang umaga po. Maraming salamat. Si Dr. Teresito Bacolcol ng PBOX. Ayan, ha? So again, para ho doon sa mga nabahala dito po sa sinasabing pagpapakitang gilas ni Canlaon, mas mahina daw po ito at binibigyan lamang ho ng babala kaugnay po ng posibleng mangyari dahil po dito sa increased activity ng Canlaon. Maganda umaga, Pilipinas! Pero si Catherine Bernardo, pinalitin na nga daw ba si Daniel Padilla? Yan ang alamin natin mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz! Rampa na Pilipinas! Good morning, Kuya Angel! Tapos na ang Katnil. Wala nang pag-asa pa ang mga fans ng Katnil na magkabalikan ang dalawa. Tapos na yung mga panahong sweet na sweet sila dahil meron ng bagong lalaki na humalili kay Daniel Padilla sa puso ni Catherine Bernardo. At ito ay si Alden Richards. Well, nakakaloka as in super mega nakakabaliw. Tanggap na ng publiko ang love team o ang pagsasama sa isang pelikula o series nitong si Alden Richards at Catherine Bernardo. Punong-puno ng mga papuri ang mga fans dahil mas bagay daw si Alden at Catherine kumpara kay Daniel at kay Catherine Bernardo. Well, kayo, mga minamahal kong listeners, sa palagay ninyo, mas bagay nga ba si Alden Richards at si Catherine o si Catherine at Daniel Padilla? Paano naman si Jericho Rosales na usap-usapang totoong nanliligaw sa aktres? Naku, isa na namang problema yan. Kasi at chismis, kaya pinalalawig, pinalalakas, pinaiinit ang usaping Alden at Catherine dahil bukod sa pelikula ay gagawa ng TV series ang dalawa. Yan ang ating DCRH Showbiz News. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, babu! Maraming salamat, Morley, pero ako, mas boto ako. Alden Malu. Malu Cabral. Ayan. Pero sabi ni Malu Cabral, hindi ko type yan. Verde Dugo. Ay, sus, may ginawang buhay ito. Mabuti na lamang magandang gising natin dahil magandang tulog. Para magkaroon ng magandang tulog, siguraduhin na kayo po ay nag-uultabayo. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado naman doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration. Available po ito sa Lazada, Shopee. Siguraduhin lamang po ninyo na ito po ay galing sa Teoxys Health Ventures. Available din po yan sa Mercury, sa Pasmed Pharmacy, sa Curamed, at iba po mga pangunahing butika. Pero para ho doon sa mga nagtatanong, basta't may Mercury, puntahan ho ninyo. Meron ho yang Ultabayo. Kung may mga katanungan pa ho kayo sa mga benepisyo ng Ultabayo, makipag-ugnayan lamang sa 0917-110-6580. Ano nga ba ho ginagawa ng Ultabayo sa atin? Pagpasok po ng mga dead microorganisms sa ating katawan, ina-activate po yung commander ng ating immune system base po sa clinical trial na ginawa po sa Japan. At syempre, pagka gumana na yung plasmacytoid dendritic cell sa ating katawan,
nilalabanan nito ang iba't ibang mga toxins. Inilalabas po yung mga toxins sa ating katawan habang tayo po natutulog para tayo magkaroon ng deep sleep. At kinabukasan, meron tayong sapat na lakas para harapin ang panibagong buhay. Yung pagharap mo ng salamin, hindi ka nagmumuryot. Di ba? Sasabihin mo, uy, ang cute ko ngayon. Ayan, sabi nga po ng mga dalubhasa, ngayong panahon ho na kinakailangan natin ng kaagapay dahil sa matinding puyat, pagod at stress, nandyan po ang Ultabayo, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Magandang umaga, Pilipinas! DepEd gusto na rin ibalik sa dating school calendar na June at March ang pasok. Detalye na balita mula kay Raymond Edpa sa Aris 28. Raymond. Kaisa ang Department of Education o DepEd sa kagustuhan ng karamihan ng ating mga kababayan na bumalik na sa dating school calendar na nagsisimula sa buwan ng Hunyo at nagtatapos sa buwan ng Mayo. Itong binigyang din ni Assistant Secretary Francis Bringas sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education ni Senator Sherwin Gatchalian kaugnay sa epekto ng matinding init ng panahon sa pag-aaral ng mga bata. Ayon kay Bringas, nagsumiti na sila ng liham kay Pangulong Bongbong Marcos upang idetalye ang pagbabalik sa lumang school calendar. Dati ay dapat gradual ang pagbabalik at gagawin ito sa loob ng 5 taon. Ngunit ngayon sa kanilang pinakauling proposal sa Pangulo ay gagawin na lamang ito sa loob ng 2 taon. Kaya't ang full implementation ng June hanggang March na school calendar ay sa school year 2026-2027. Una nito'y lumakas ang panawagan na ibalik ang lumang school calendar dahil sa tindi ng init ng panahon at apektado ang pag-aaral ng mga bata. Narito si ASEC Francis Bringas. In response to the recent clamor for a more immediate reversion to the April-May school break, the department has already submitted a letter to the Office of the President presenting other options, including a more aggressive alternative of ending school year 2024-2025 in March 2025. In the meantime, we respectfully appeal to the committee to allow the President time to study the said options carefully. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Advaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. 459. RH number 1. Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 1 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Alamin muna natin ang lagay ng panahon mula kay Rhea Torres mula sa Pag-asa. Ma'am Rhea, good morning. Yes po, good morning po sa inyo. Good morning din po sa ating mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan po, ilang bahagi ng Mindanao, posible pa rin po makaranas ng mga pag-ulan dulot ng epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Sa areas po, yung southwestern portion ng Mindanao, dyan po sa Sultan Kudarat, Sarangani, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, posible pong makaranas sila ng mga kalat-kalat mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Samantalang sa Metro Manila at sa nalalawing bahagi naman po ng ating bansa, patuloy pa rin mararanasan ngayong araw ang mainit at maaninsahang panahon. May mga tsansa naman po ng mga isolated mga pag-ulan, kadalasan po yan sa hapon o sa gabi, dulot naman ng mga localized thunderstorms. At wala din po tayong gale warning sa ngayon, wala din po tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya asahan po natin hanggang sa darating na weekend ay magpapatuloy pa rin yung mainit na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Temperature forecast ngayong araw sa Metro Manila maglalaro mula 27 to 37 degrees Celsius, 18 to 26 para sa Baguio City, 27 to 33 sa Metro Cebu at sa Metro Davao naman nasa 24 to 34 degrees Celsius. Samantalang heat index forecast naman po natin para sa Metro Manila ay posibleng umabot ng 42 hanggang 43 degrees Celsius heat index value for NCR. And then yung highest naman po na posibleng maranasan ngayong araw ay sa Pili, Camarines Sur na posible pong umabot ng 48 degrees Celsius. Kaya patuloy pong pinag-iingat yung ating mga kababayan. At yan lamang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga. Rhea, hanggang kailan yung mga pag-ulan sa Mindanao? Sa ngayon po, inaasahan natin hanggang ngayon na lamang po yung mga pag-ulan. Although mas mataas lamang po yung mga tsansa ng yung mga isolated, mga localized thunderstorms over the next few days. Pero ang haba
Ang tagal din ng ulan, ang madaling araw, tapos bandang tanghali na, tuloy pa rin yung although hindi naman kalakasan, pero tuloy-tuloy. Yes po, tama po. Medyo may kalawakan din po kasi yung mga cloud clusters na dulot nitong ITCZ. So maraming areas po talaga sa Mindanao na apektuhan. Oh, okay. Pero sabi mo nga, hanggang today lang yan, ibig sabihin sa next few days, balik init. Yes po, balik init. Although mas mataas lamang po yung chances ng mga biglaang buhos ng ulan. Kaya may mga chances din po ng mga severe thunderstorms. Oh, hanggang kailan yan? Hanggang yung buong May? Usually, yes po. Yes po. Okay. Ma'am Rhea, maraming salamat ha. Ingat po. Thank you. Kayo din po. Maraming salamat. Si Rhea Torres mula sa Pag-asa. Muli, ang ating pong panawagan sa ating mga kababayan sa ganitong mga panahon, kinakailangan ho natin ng iba yung pag-iingat. Laging magbaon ng proteksyon laban po sa ulan at magbaon din ng proteksyon laban sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga household. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik sa mikrobyo ng family 70% isopropyl alcohol. Pero maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcohol. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona. At iba pa mga sektor, ginagamit po yan for sponge baiting and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DZRH. Subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ayan At napag-uusapan ho mga komadrona. Mamaya, makakasama ho natin ang isa din po sa mga kampyon ng mga komadrona at mga nanay. Ang commissioner ng Philippine Commission on Women. Sandali lang po at nire-ready lang natin yung ating magiging panayam dito po kay Commissioner Baby Leonen Pizarro. Ayan Pero ngayong araw na ito, para ho sa ating mga kababayang mag-observe po ng Labor Day. Kasi ang mga, di ba, mga nanay, yan ang talagang nagle-labor. At saka alam po niyo, pinakamahirap na trabaho talaga nanay. 24/7. Kuminsan ala pang sweldo. Alam day off. Kahit holiday, trabaho ang mga nanay. Kaya dapat talaga malaman ho natin ano bang mga ginagawa ng Philippine Commission on Women para po sa ating mga nanay. Walang aasahang dagdag sahod ang mga manggagawa ngayong araw ng paggawa o Labor Day. Ayon kay Labor Secretary Benvenido Laguesma, napagbigyan na ang mga obrero sa kanilang hiling na dagdag sahod sa minimum wage earners at mga kasambahay noong nakalipas na buwan. Ayon kay Secretary Laguesma, ipinapaubaya na nila sa mga mababatas ang karagdagan sahod na hinihiling pa ng sektor ng paggawa. Ginawa ng kalihim ang pahayag matapos sa magtipon-tipon sa tapat ng Quiapo Church ang ilang workers group upang isigaw ang kakulangan ng sahod at pagtutol sa panukalang charter change. Una nang nanawagan ng grupo na madaliin na ng Kongreso ang pagpasa ng panukalang 150 pesos wage hike na tutugon upang makaagapay sila sa mataas na bilihin at mga serbisyo sa bansa. At para naman sa mga bibiyahe, walang number coding ngayon. Suspended po ang expanded number coding scheme ngayong araw dahil nga po sa Labor Day. Samantala, para ho sa mga suki natin dyan sa Central Luzon, pinapaalala lamang ho namin sa inyo. Tuloy pa rin po itong alok sa atin ng Westchester Realty. Kaya sa mga nanay na nakikinig ngayon, kung kayo po'y nangungupahan pa rin, ito yung napagandang pagkakataon. Sabihin po ninyo si Mister, 20,000 pesos all-in down payment. Yan po ang alok sa atin ng Westchester Realty para sa kanilang proyekto sa Sabera, Bacolor, Sibera, Mabalacat at saka sa Mira. Yan ang pong pinakamurang ready for occupancy unit sa housing industry ngayon with easiest term, 5% down payment lamang, pwede pang gives. Bantakin ho ninyo, nasa loob ho niyan ang eskwelahan, ang munisipyo, ang palengke, basta iba't ibang mga amenities nandyan ho mismo sa loob ng township na dinivelop po ng Westchester Realty. Ang gagawin lamang po ninyo para maka-avail nitong napakagandang investment opportunities na napakalapit sa Clark International Airport at Clark Economic Zone, makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Ulitin natin 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ngayon, ang gagawin ho ninyo, para ho ma-avail din po itong 342
kinakailangan ngayon ho kayo mag-signify ng inyo pong balakin na magpa-reserve. Ano ha? 342 sa anumang Asian destination. Pwede kayong pumunta ng libre sa Taiwan, sa Japan, sa Singapore, sa Hong Kong o sa Thailand. Kung ngayon ho kayo magpapareserve at bibili ng unit dito po sa mga proyektong ito ng Westchester Realty. Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Maganda umaga, Pilipinas! Pero ito ho ang kampyon ng mga nanay ngayon, ng mga kababaihan, si Commissioner Baby Leonen Pizarro. Magandang umaga po sa inyo. Kumusta na po kayo? Commissioner? Ay, Malu. Nawawala si Commissioner Baby. Pakicheck nyo nga yung linya. Good morning. Commissioner Baby Pizarro, magandang umaga po sa inyo. Ayan, sandali ha. Ay, nawawala. Sige, mag-commercial muna tayo ha. Maganda umaga, Pilipinas! Habang ini-establish po ni Ivan yung koneksyon ni Kong Baby, ikinabahala naman ni Senator Amy Marcos ang ulat na fish kill sa ilang lugar sa gitna ng nararanasang El Niño phenomenon. Sa ulat na nakarating kay Senator Amy, nagresulta nito ng pagkalugi ng mga mangingisda at pagbaba ng produksyon. Sinabi ni Senator Amy na dapat magsagawa ng testing sa water quality ang mga lokal na pamahalaan. Yan din ang Bureau of Soils and Water Management ng Department of Agriculture. Dapat niyang magsagawa ng regular na pagsusuri sa oxygen content, ayusin ang water treatment facilities, tutukan at pagkontrol sa polusyon at magkaroon ng sustainable aquaculture practices. Pumapila din si Senator Amy sa publiko na huwag gawing malawak na basurahan ang mga palaisdaan at ang ating mga karagatan. Sinabi pa ng kapatid ng Pangulo, nakakahiya na palaging top-notcher ang Pilipinas bilang producer ng plastic waste. Ang tinutukoy ni Senator Amy Marcos ay ang anunsyo naman ng Department of Environment and Natural Resources na nasa 2.7 million tons ng plastic waste ang nalilikha ng Pilipinas kada taon. Ang paalala pa ni Senator Amy, hindi maibabalik ang nasirang kalikasan kaya't alagaan ito kung paano ito inaalagaan ng bawat isa ang kanilang mga sarili. O nga naman, kung paano natin minamahal ang ating sarili, dapat ganun din ang pagmamahal natin sa kalikasan. Kaya timing tong panawagan ni Senator Amy dahil nga sa alam naman natin na karamihan ho ng mga basura ay tinatawag na household waste. Kasama na natin ngayon ang isa pang anak ng Ilocos, si Commissioner Baby Leonen Pizarro ng Philippine Commission on Women na imbag na bigat na manang. Ma'am, good morning. Commissioner. Commissioner. Yes. Ayun. Ito napuputol yung ating linya kanina. Anyway, ano bang papel ng Philippine Commission on Women? Ano po ang papel ng Commission on Women? Apo. Mandato? Anong mandato? Opo. Oo. Ang Philippine Commission on Women o PCW na dating kilala bilang National Commission on the Role of Filipino Women or NCRFW ay formal na na-establish noong January 7, 1975 sa pamamagitan ng Presidential Decree number 633 na nilagdaan ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Si dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos ang unang chairperson ng komisyon. Under ng Office of the President ito, ma'am? Yes, sir. Pero ngayon, nasa DILG nung panahon ni President Digong Duterte administration. Naging PCW ito nang nilagdaan ang Magna Carta of Women noong August 14, 2009 sa termino ni dating Pangulo na ngayon ay Representative Gloria Macapagal Arroyo. Okay. Lumawak ang aming mandato sa pagkalagda ng MCW. Ang PCW
ay naatasang maging primary policy making and coordinating body on women and gender equality concerns. Okay. So gender equality concern ang isa sa mga tututo. Paano nyo ginaganapan, paano nyo ipinatutupad yung inyong pong mandato? Kom. Okay. Para maisagawa ang aming mandato, kami sa Philippine Commission on Women ay gumagawa ng mga sumusunod. 1. Nag-coordinate sa paggawa ng malawakang plano para sa mga kababaihan o National Development Plans for Women. Tama na rin dito ang pag-monitor at pag-a-assess nito sa pakikipagtulungan ng mga ahensya. Nagkakaroon din kami ng mga gender consciousness, raising and advocacy campaigns. Mamaya, isi-share ko ang ilan sa mga detalye nito. Gumagawa kami ng mga policy studies at recommendations to address women's gender issues and concerns. Kami ay isa sa mga nangunguna na nagsusulong na dapat isinaalang-alang ang mga batas natin, ang kapakanan ng mga kababaihan katulad ng diskriminasyon. Ang PCW ay nagbibigay ng mga training at technical services sa ating mga national government agencies upang sila ay magkaroon ng kakayahang ma-mainstream ang gender and development, yung GAD na tinatawag, sa kanilang mga ahensya at mga programa. Sa ganong paraan, masiguro natin na ang mga programs at projects na ini-implement ng mga agencies ay maging gender responsive. Kasama siyempre din yung pagsiguro natin na naipatutupad yung Safe Spaces Act, Yung bang anti-bastos law, di ba? Oo, mamaya pag-usapan natin yun. Pero ang dami pa rin umaabuso, di ba? Mukhang kulang talaga din ng kaalaman pa yung marami sa, hindi lang yung mga LGU, kundi pati mga kababayan natin. Exactly. Muna, nag-monitor at mag-a-assist din ang PCW kung paano na ma-implement ang ating mga gender or women-related laws at policies, kasama ang mga commitments natin sa international treaties and conventions katulad ng Beijing Platform for Action. Ayun. Dami nyo trabaho, Nung mga nakaraang linggo, nagkaroon kami ng consultation sa Cebu and nung last week naman sa Cagayan de Oro. Sa dami ng trabaho niya, marami ba kayong staff? Pag sinabi, marami. Ang staff ng PCW is mga around 100 more or less. Nationwide? May mga opisina kayo sa mga probinsya? Mayroon lang kaming mga isa pa lang so far ang extension ng office namin sa Cagayan de Oro. Pero we are intending to regionalize PCW, depende sa budget, sir. Hindi, dapat dagdagan. Kasi nga, di ba, sa lawak ho ng mandate ho ninyo. Ma'am, isa sa mga concerns talaga natin ngayon, and it has been raised na kahit naman sa World Health Organization at saka sa United Nations, yung tumataas na bilang ng teenage pregnancy. Dito sa Pilipinas, nagtagumpay nung nasa Congress kayo, isa rin ho kayo sa mga nagsulong para sa responsible parenthood, so napababa na natin yung bilang ng dami ng inaanak sa isang pamilya, pero tumaas naman ang kaso ng teenage pregnancy. So kasama ito sa mga minomonitor din po ninyo? Yes, of course. Ito nga, ayon sa datos ng PSA, base sa National Demographic and Health Survey noong 2022, bumaba ang teenage pregnancy among Filipino women na nasa edad na 15 hanggang 19, mula 8.6%
ng 2017 naging 5.4% noong 2022. Pero nakakaalarma na base na rin sa datos ay ang pagtaas ng pagbubuntis ng mga batang babae na may edad 15 pababa hanggang 10 taon. Yun. Oo. 10 to 15 years old, nagbubuntis na. Dapat nung kapanahonan ninyo, di ba ma'am, pagka ganyan, hindi nga pwedeng sayara ng kamay ng isang lalaki ang inyong kuko. Siyempre, iba nung araw. Oo. Iba, ngayon, ano pwede gawin? Simula pa ng 16th Congress, ang PCW ay isa sa mga ahensya ng gobyerno na nagsusulong na maipasa sa Kongreso ang Adolescent Pregnancy Prevention Act. Ang bill na ito ay naglalayong mag-develop ang pamahalaan ng tinatawag na National Program of Action and Investment Plan for the Prevention of Adolescent Pregnancy, na kung saan ito ang magsisilbing framework para magkaroon ng interagency at intersectoral collaboration para ma-address ang health, cultural, socio-economic, and institutional aspects ng problema kung bakit nabubuntis ang mga batang babae ng maaga. Pero usually ba, itong mga bata nagbubuntis sa Commissioner, ano ito, dahil sa kagustuhan nila o naabuso sila? O dala din talaga ng impluwensya ng technology? Ay malamang. Yun na yun. Kaya tinitinan nga natin saan papasok yung saang anggulo papasok itong pinagtitibay na batas na mapigilan ang pagbubuntis ng mga adolescent. Ano yun? Mananagot ang nanay o ang tatay kapag nadisgrasya yung kalan chikiting? Diba? Yun siguro yung mga dapat na matingnan natin. Pero ma'am, bakit ba hanggang ngayon lagana pa rin nga ho yung abuse? Kulang ho ba ng parusa? Kulang ng batas para maparusahan itong mga umaabuso? Well, although meron na tayong batas na PRA law, pero ang bill na ito ay nagko-cover ng maraming aspeto para sana mas ma-address pa natin ang adolescent pregnancy. Ilan sa mga ito ay ang pagre-require ng mga local center for adolescent health and development, adolescent and youth-friendly health facilities, pagpapaigting ng comprehensive sexuality education, hindi lang sa mga eskwelahan, kung hindi pati pa rin na rin sa mga barangay at para sa mga out-of-the-school youth at may social concerns. Sa pamamagitan nito, nahahagip natin ang lahat ng mga kabataan, hindi lamang ang mga nag-aaral, kundi pati yung mga hindi nag-aaral at may special concerns. Anyway, sabi ko nga, isa sa mga talagang nagle-labor, mga nanay, mga kababaihan. At saka, ang pinakamalungkot pa, di ba, yung mga housewife, 24/7 na nagtatrabaho yan, ala namang sweldo. Tapos na ano pa. Siguro ho, in behalf of the Philippine Commission on Women, nasa inyong pagkakataon ngayon na i-address din po yung ating pong mga kababaihan, ang ating mga nanay, lalong-lalo na Siyempre, alam naman natin na dapat ang magulang din ang tamang gumagabay sa mga kabataan. Kaya mahalaga na ang kanilang mga nalalaman ukol sa pagbubuntis at ng sexual and reproductive health rights ay yung makakatulong upang maging maalam ang mga kabataan sa pagdedesisyon ukol sa kanilang katawan.
Tsaka para hindi sila ano, 'di ba? Kaya lang sexuality education sa atin ini-introduce very late na eh. 'Di ba? Kaya yung mga bata hindi alam na minsan na sila na aabuso na pala na mismong mga kasamahan ho nila sa bahay. Anyway, it's nice to hear you. Maraming salamat for joining us na ngayong umaga dito po sa ating programa. Alam kong very busy ho kayo dahil sa dami ng inyong kailangang ikutan, kailangan yung makausap. Happy Labor Day, Commissioner, and good luck sa inyo pong mga undertakings. Salamat po uli. Okay. Salamat din po. Salamat. Ingat. Salamat. Ayan, ang Philippine Commission on Women. Meron palang ganung ahensya ng gobyerno na nasa ilalim po ng Office of the President. Ang commissioner dyan ngayon ay si Commissioner Baby Lionen Pizarro. Ayan, Jostagina, Commissioner. Magandang umaga, Pilipinas! 24 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga po sa mga Pilipino dyan sa Taipei, Taiwan. At sa lahat ng mga OFW na katutok sa atin, good morning po. At magandang umaga din po sa mga taga Quezon. Ipinagmamalaki nila yung kanilang produkto, yung tangerine chocolate. Ang sabi nila, mabuti ho kami at meron ho kaming ibang pinagkakakitaan bukod sa kopra, sabi ng mga magniniyog. Yung nga po mga planting material na kakao galing Davao, hinakot po ni Dr. Helen Tan, itinanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa Quezon. Kaya ngayon meron silang sariling brand ng chocolate, tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Dyan daw ho kayo mag-text ng inyong mga order. Ngayon kung nasa abroad ho kayo, po pwede po sa tangerinechocolate.ph. I-check nyo na rin yung mahigit 10 variants po ng tangerine chocolate na ang mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Kaya sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino magbabalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Tangerine chocolate. 100% gawang lokal, but taste and looks global. Sabi po ni Dr. Helen Tan, suportahan natin ang ating mga magsasaka at ang ating mga maliliit na negosyante. Tangkilikin ang tangerine chocolate. Traffic nararanasan na sa bahagi ng EDSA southbound sa QC kasi sarado po yung Kamuning flyover. Detalye ng balita mula kay Mal Gonzalez, RH5. Mal, good morning. Kuya Angel. Kuya Angel. Go ahead. Bal, Kuya Angel, ako'y nandito ngayon sa gitna mismo nitong EDSA southbound, pagkalampas lamang ng Scout of Borromeo dito sa Quezon City. Kung ikaw ay galing ng North Avenue. Ito na ngayon yung itsura, Kuya Angel, nitong kahaba ng EDSA dahil sa isinara na itong buong bahagi nitong southbound, maliban na lamang doon sa EDSA busway. Isinara na ng mga kontraktor ng DPWH na gagawa nitong Kamuning flyover. At kakaroon na, Kuya Angel, ng pagsisikip sa daloy ng trapiko itong lugar na ito mula pa kaninang madaling araw at ramdam na ng ating mga kababayan na magtutungo ng bahagi ng Cubao at Makati area dahil paglampas pa lamang dyan sa bahagi ng Quezon Avenue ay may pagbabagal na ang daloy ng trapiko na nararanasan ng ating mga kababayan. Samantalang yung mga sumasakay naman na regular ng EDSA bus carousel ay hindi sila apektado dahil patuloy pa rin bukas itong EDSA busway hanggang habang ginagawa sa loob ng halos na isang taon itong Kamuning flyover. Sa ngayon ay may sapat na bilang ng mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority na maggiya dun sa ating mga kababayan, dun sa mga motorista, mula pa lamang dyan sa bahagi ng Balintawak hanggang dito sa lugar na ito ng EDSA Kamuning, Quezon City. Ang mabagal na nakakaranas sa mga oras na ito ay yung papasok ng ibaba nitong Kamuning flyover patungo dyan sa bahagi ng Cubao, Quezon City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzalez,
tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Bal. Kaya doon ho sa mga dadaan dyan, agahan yung labas ha. Wala pa namang number coding ngayon. Trabaho sa 6 na pong kumpanya at one-stop shop. Tampok naman sa Labor Day Job Fair ng Pasig LGU. Detalye mula kay Edgel Parosa, RH52. Edgel. Kuya Angel, may alok na trabaho na. May one-stop shop pa para sa government transactions. Ang job fair ng Pasig City ngayong araw ng paggawa. Aarangkada sa Robinsons Metro East ng Labor Day Job Fair. Tampok ang hiring mula sa 6 na pong kumpanyang mga lokal at overseas. Bukod dito, bukas din ang one-stop shop para sa mga first-time job seeker na gustong makapag-avail ng libreng serbisyo. Yan ang pagkuha ng police at NBI clearance at pagpaparehistro sa BIR, PhilHealth, Pag-ibig at iba pa. Doon din mismo, sa mismong lugar kung saan pagdarausan ng job fair para maka-access sa mga ito, pinaghahamdan ng Pasig Public Employment Service Office o PESO, ang publiko ng barangay certification at oath of undertaking na kayo o ikaw ay unang beses pa lamang maghanap ng trabaho. Pinapayuhan naman ang mga mag-job hunting na mag-register ng QR code o sa QR code na pinapakita natin ngayon sa RHTV para mapabilis sa kanilang paghanap ng trabaho pagdating sa venue na magbubukas alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DJH, ito sa Edgel Parosa, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edgel. May 7,000 lokal at overseas job naman sa Pasay LGU ngayong Labor Day. Detalye mula kay Noche Kaka sa RH97. Noche. Kaya nga, Angel, libo-libong job seekers ang inaasahang dadagsa sa kasagawang mega job fair ng pamalang lungsod ng Pasay bilang pakikisa sa ika-122 araw ng paggawa ngayon. Dahil sa matinding init, Kuya Angel, ng panahon, nagdesisyon ang lungsod na isasagawa ang job fair sa Mall of Asia Music Hall. Ito ay upang hindi malantad sa peligro ang mga job seekers dulot ng may mataas na heat index kung saan isa ang Pasay na binabantayan ng Pag-asa DOST. Pinasisiguro ni Pasay City Mayor Amy Calixto Rodiano na may sapat na ventilasyon at malamig ang pagdadausan ng job fair. Ayon kay Mayora Amy, isa sa mga priority agenda ng kanyang health program ang pagpapalawak at pagpapalaganap ng job opportunity para sa Pasayenyo. Dahil dito po yung Angel, inaanyayahan sa nasabing job fair ang mga katatapos lamang ng pag-aaral sa kolehiyo mula sa City University of Pasay na makiisa ito sa job fair. Bukod pa rito po yung Angel, mayroon ring one-stop shop para sa pagsasaayos o pag-aayos ng dokumento at iba pang rekisito sa pagpasok sa trabaho gaya ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth, BIR, OWA, TTI, PSA at iba pa. Inaasahan naman na po yung Angel sa job fair ngayong araw ng paggawa si Labor Secretary Bienvenido Laguesma, ang DOL-NCR at ang kinatawan ng TESDA. Magsisimula ang job fair ng alas 9 ng umaga hanggang magtatapos ito hanggang alas 5 na mamayang hapon. Wala sa kanunan sa Pilipinas, DCRH, ako sinutikakas tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Noche. Ayan, Labor Day ngayon, marami hong medyo painot-inot pa ng pagbangon, ha? Hindi siguro magandang tulog nyo, baka napuyat kayo. Kaya kung kayo inaasahang bibiyahe, mapupuyat, magiging stressful ang buhay, ba dapat nag-uultabayo kayo araw-araw. Ano bang ultabayo? Ito po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration. Ang nagagawa po ng ultabayo, pinapagana po yung commander ng ating immune system, yung plasmacetoid dendritic cell kapag pumapasok na sa ating katawan. Kaya't itinataboy po habang natutulog tayo yung pong mga toxin sa ating katawan. Kaya habang tayo ay may deep sleep pa, na-achieve natin ang pagkakaroon ng mas malakas na immune system. Ayan, ha? At nakatutulong po yan para magkaroon tayo ng magandang tulog at sapat na lakas sa kinabukasan. Kaya ang sabi nga po ng mga dalubhasa, sa panahong ito na kinakailangan natin ng panlaban sa puyat, pagod at saka stress, tandaan natin ang ating kasangga, ang Ultabayo, ang kauna-unahang postbiotic food supplement ng Pilipinas na rekomendado ho ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Para po sa inyong mga concerns pa at mga
katanungan po pwede kayong mag-text sa 0917-110-6580. May mga nakastambay din po tayong mga medical experts dyan na sasagot sa inyo pong mga concerns. Available po yan sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang na galing po yan sa Teoxys Adventures o dili kaya sa Mercury Drug Store, Mesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Cura Med. Yan po ang Ulta Bio. Magandang umaga, Pilipinas! 35 makalipas ang alas 5. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 39 na makalipas ang alas 5. Ay, magandang umaga nga pala sa mga taga Quezon City Police District ha. Anong latest na doon ho sa pananambang sa isang opisyal ho ng Bureau of Internal Revenue kung saan namatay ho yung driver? Yung nangyari dyan sa Barangay Santol sa Quezon City. Wala na tayong balita, ano ha? Follow up natin to, ano ha? Sakay po ng riding in tandem yung mga namaril. Doon sa taga BIR, nakadestino daw po dyan sa lungsod Quezon. Sakay ito ng Toyota Fortuner noong huling bahagi po ng Abril nang ito po'y pagbabarilin ng riding in tandem. Nakatalon yung BIR official pero napuruhan yung 29 anyos na driver na si Arvin Lacuesta. Aba, ito ho pala yung pangalawang insidente na ho ng pamamaril ng isang taga BIR. Bakit tahimik ho yata ang mga investigador at mismo ang BIR dito po sa insidenteng ito, no ha? Kaya tuloy maraming ninenervyos na mga revenue collectors na ngayon, ano ha? Sa mga probinsya nga, dahil sumasakit ang ulo nila, dahil sa pressure sa kanila ng kanilang mga bossing, gusto nang magsipag-resign. Magandang umaga kay Attorney Cordero ng RID7. Ito, magaling itong CPA lawyer, ano ha? From the ranks. Kumusta na ho kayo, Attorney? Samantala, itinanggi naman ng Belkens Pharma Incorporated ang pagkakasangkot sa multi-level marketing scheme o prescription for sale sa mga doktor. Sa Senate hearing, tinawag na baseless ni Belkens Pharma Chief Executive Officer Luis Raymond Go ang aligasyon at tinangging nagbibigay sila ng mamahaling regalo. Sumusunod naman sila sa mga regulasyon ng health industry alinsunod sa ethical standard. Pero umamin si Go na nagbigay sila ng incentive sa mga doktor na nagre-reseta ng kanilang gamot pero medical education lamang daw ang kanilang ibinibigay. At kuminsan, equipment. Ayan. Nagbanta naman ang mga senador na ipakukulong ang naturang doktor na kung ito'y nagsisinungaling dahil may mga ebidensya mo nung nagbigay ng cheque ang Belkens sa mga doktor. Pero ayon po naman dun sa kay Go, na sinasabing hindi ka mag-anak ni Senator Bongo, ang sabi niya, yun incentive nila dahil sa maagang remittance. Daming palusot ha. Papanagutin ni Senator Bongo, Chair ng Senate Committee on Health, ang mga doktor na nagsasamantala sa mga pasyente na napipilitang sundin ang mga reseta ng mga doktor kahit mas mahal ito kaysa sa iba pang mga gamot. Ang kay Senator Go, ang nakikita niyong problema ngayon ay nagiging negosyo na ang panggagamot at hindi na interes ng kalusugan. Sinabi ni Senator Go na kapag nagreseta ang mga doktor, unahin muna kung sino kung ano yung magpapagaling sa mga pasyente at kung paano, hindi yung paano sila kikita. Kagaling. Unahin po ang ikakagamot sa pasyente, hindi po ikakagamot o ikakayaman ng pharmaceutical companies. Kaya nga kayo naging doktor para gamutin ng pasyente kung anong makakabuti sa kanila. Interes ng tao, interes ng bayan, kailangan po nating masiguro na hindi malalagay sa alanganin ng buhay ng mga kababayan natin, lalong-lalo na po yung mga pasyente. Noong panahon po ni dating Pangulong Duterte, nag-issue po siya ng executive order para babaan ang presyo ng mga pangunahing gamot laban sa mataas na presyon ng dugo, diabetes, mataas na kolesterol, hika at iba pa. Pangunahing konsiderasyon dapat natin ang kalusugan at interes na gumaling ang pasyente, hindi ang negosyo. Ginit naman ni Health Secretary Ted Herbosa na hindi niya alam ang sinasabing multi-level marketing scheme o prescription for sale ng ilang doktor. Ayon kay Herbosa, nagtanong na rin siya sa ilang individual at nakakuha siya ng second-hand information na nagsasabing totoo ang nasabing kalakaran.
Dahil dito naglabas siya ng memorandum na nagbababala sa mga doktor sa istriktong pagsunod sa Code of Ethics. Sinabi pa ni Secretary Herbosa, limitado lamang ang kanyang kaalaman sa umano'y pag-i-sponsor ng pharmaceutical firm sa mga foreign conferences at mga meals sa mga mamahaling restaurant. Pero kahapon, nakausap po natin si Dr. Diana. Ang sabi niya, sa ilalim ng batas, 12 lamang ang pinapayagan pagka-Asian, 7 naman pagka outside of Asia. Yun po ang batay po sa mga guidelines na pinatutupad po ng Department of Health. Minungkahi naman ng isang public health expert na dapat pumirma ng disclosure agreement ang mga doktor na nagsasabing hindi sila sangkot sa prescription for sale. Sinabi ni Dr. Tony Lechon sa panayam ng DCRH at ang radyo natin, marami ang tumawag sa kanya at ayaw madawit sa sabwatan umano ng mga doktor at ng Belkens Pharma. Kaya naman minumungkahi ni Dr. Lechon na lumutang sila sa publiko harapin ang mga alegasyon kung talagang hindi sila sangkot. Unang sinabi ni Lechon na umaabot sa 20,000 doktor na sa bansa ang sangkot sa naturang prescription for sale scheme ng Belkens Pharma. Samantala, halos 70% ng kumpleto ang South Luzon Expressway Expansion Project ng San Miguel Corporation. Sinabi ng SMC na umaasa silang makukumpleto ang pagpapalawak ng SLEX sa Disyembre, tamang-tama naman para sa Christmas holidays. Layunin ang sabing proyekto na palawakin ng SLEX mula sa 3 hanggang 4 na lane at maging 6 na ito both sides. Aba, northbound at southbound. Bilang tugon sa dumaraming mga sasakyan dahil malaki ang populasyon at ekonomiya at sinasabing magpapahusay ito sa koneksyon sa pagitan ng Southern at Northern Luzon. Magandang umaga, Pilipinas! Nagbabala naman ang isang leader ng Kamara de Representantes kaugnay ng panganib na dala ng deepfake technology na nagagamit umano sa pananabutahe kay Pangulong Bongbong Marcos at sa mga foreign policy nito. Nananawagan sila ng Del Norte 1st District Representative Muhammad Khalid Dimaporo, ang chair ng House Committee on Muslim Affairs sa National Security Council at iba pang mga ahensya ng pamahalaan seryosohin ang naturang usapin. Ang tinutukoy ni Dimaporo ay ang lumabas na audio deepfake ni Pangulong Marcos kung saan inaatasan ang Armed Forces of the Philippines na umaksyon laban sa banta ng China sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Kailangan din niya ang agarang legislatura sa pamamagitan ng pag-amyenda sa batas upang maituring bilang isang uri ng terorismo ang naturang deepfake at mga katulad na gawain. Sa ngayon, naidulog na ni Congressman Dimaporo kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang naturang rekomendasyon. 46 makalipas ang alas 5 ng umaga. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 5,000, 5,000 po ang nag-iintay na premyo sa ating Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog. Ayan. Hindi nyo pa rin makuha? Gawa sa plastic. Gawa sa plastic tapos may portion na iniikot. Yan po yung pag binigay ko kasi kung sino yung inventor, madadali nyo na kaagad Kahit nga sabihin ko kung saan niya. Basta natatagpuan po yan sa bahay. Pwede sa bahay. Pwede rin sa opisina. Pwede sa opisina. May gumamit nga yan. Controversial Nabash pa. Ayan. Plastic na may mga iniikot. So ang prinsipyo ng physics kaya napoproduce yung sound iniikot siya. Ayan basta padala niyo yung masagot niyo. Para ho sa mga sa mga gusto sumali online, ipadala po ninyo ang sagot sa muna kayo online sharers badge. Ayan, bago kayo magpadala niyo yung boto ngayon doon naman sa text line, padala niyo sa 0919-282-6485. 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Ayan, isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sige. Giveaway daw, giveaway clue. Ang giveaway clue natin, nakikita ho yan, pwede sa bahay nga. Pwede rin sa opisina, naging controversial nga yan dahil may isang nagmagaling, di ba?
hindi naman siya dapat gumagamit niyan. Dapat yan kasi bago mo gamitin, tinatanggal mo, siguro mo na nalinis yung kamay mo, gumamit ka ng shield bath soap, di ba? Dapat nagsasanitize ka ng kamay mo gamit ng shield bath soap. Hindi naman natin nakita nag-sanitize yung gumamit nito Ayan, nakikita po siya sa mga ospital. Maganda umaga, Pilipinas! Ayan, giveaway clue na yan, At meron ba niya? Alam niyo na kaagad, Sabi ko na nga, ayan. Paunahan na lang kung sino unang makapagbibigay ng tamang sagot, Ayan, pero para ho doon sa mga naghahanap ng matutuloy, mabibiling bahay, dyan po sa Central Luzon, napakalapit lamang po sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Ito pong gagawin ho ninyo, Makipag-ugnayan po kayo sa 0996-515-5555 at 0947-434-5555 para po makapag-preserve na kayo sa pinakamurang ready for occupancy unit sa housing industry ngayon, With easiest term, 5% lamang ang down payment, pwede pang hulugan. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang gagawin po ninyo, makipag-ugnayan sa 0996-515-5555 o sa 0947-434-5555. Ayan. Napakalapit lamang po yan sa munisipyo kasi nasa loob mismo ng township yung munisipyo. Hindi na kayo bibiyahe. Nandyan din po yung eskwelahan, grocery, palengke, at iba pa hong mga amenities. Plus, kung ngayon ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng trip or two sa anumang Asian destination. Punta ho kayo ng Japan, Taiwan, Singapore, Hong Kong at Thailand. At marami pa hong iba pang mga perks, iba pang mga premyo naghihintay kung ngayon ho kayo mag-avail nitong Summer Premiere Promo ng Westchester Realty. Basta tawag na ho kayo sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Maganda umaga, Pilipinas! 53 makalipas ang alas 5 ng umaga, inamin ng pharmaceutical company na AstraZeneca na maaaring magdulot ng rare side effect ang kanilang na-produce na COVID-19 vaccine. Kaya nga po napakahalaga nung medyo mahaba-habang clinical trial. Naging mabilisan ho kasi ang pagpoproduce ng bakuna noon laban po sa COVID-19 dahil nga po sa pandemya. Ito ay matapos ang sunod-sunod na reklamo ng ilang mga pamilya sa United Kingdom na umano'y nagdudulot ng tinatawag na thrombocytopenia syndrome o TTS. Nagugat ang lawsuit sa inihaing reklamo ng isang Jamie Scott na umano'y nagkaroon ng permanent brain injury matapos makatanggap ng bakuna ng AstraZeneca noong April 2021. Sa kabila ng pag-amin ng pharma company, ginigit nito na hindi naman ganoon kalala o karami ang nakaranas ng rare na side effect. Ayan. So, ngayon lang ho naglalabasan yung mga side effects ng mga bakuna kasi nga, hindi ho ito umabot dun sa mahabang panahon ng clinical trial. 10 to 15 years nga daw po ang clinical trial na ginagawa ko minsan bago po pahintulutang magamit ang isang gamot for public consumption o para magamit po, magamit ho sa general public. Kaya, antabayanan po natin kung ano na magiging posisyon naman ng Food and Drug Administration sa development na yan. Yan ho ay sa United Kingdom. Dito ho naman sa Pilipinas, ala ho namang na-report na katulad yan. Maganda umaga, Pilipinas! Patay ang 3 katao habang sugatan ng 17 iba pa sa nagkarambolang 9 na sasakyan sa Commonwealth Avenue, corner Fairlane Street sa Barangay Fairview, Quezon City. Patay sa impormasyong nakalap ng ating mga kasamahan, patungo sana sa Elliptical Road ang bus na may plakang TXY 610 nang araruhin nito ang 6 na motorsiklo, isang taxi at isang UB Express. Sabi ho ng driver, 42 anyos po ito, si Rolly Pascua. Nawalan siya ng kontrol sa manibela kasi hindi gumana ang preno. Ayan. Kaya mahirap po yung mga non-appearance na yan, dapat istrikto yung LTO doon ho sa pagsiguro na na-check ng mga MBUC center. Hindi yung smoke emission lang ang tinitingnan sa mga sasakyan. Ayan, gaya ho nito, bus. Umararo ng sangkaterbang sasakyan kasi nawala ng preno.
Kabilang sa nasawi ang isang 7 taong gulang na batang babae at 45 anyos na babaeng sakay ng van. Naipit naman ang isang motorcycle rider, binawian din ang buhay. Nahaharap ngayon ang driver ng bus sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, physical injury at damage to property. Pero dapat dyan, equally managot yung mismong kumpanya. Diba? Dapat managot yung kumpanya dyan. Kinukonsintiho ninyo yung pag-ooperate ho ng inyong mga sasakyan nang hindi na-check ng mabuti. Pinagpapaliwanag naman ng Land Transportation Office ang driver at may-ari nga ng pampasaherong bus na sangkot sa malagim na trahedya dyan po sa Commonwealth Avenue, Quezon City, kung saan 3 katao nga ang nasawi. Pinadalhan na ng LTO ng show cause order ang driver at may-ari ng bus at pinasisipot sila sa hearing sa May 9. Pansamantalang sinuspende ng LTO ang lisensya ng driver at isinailalim na rin sa alarma ang sasakyan. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza, inihanda na nilang iba't kaso laban sa driver at may-ari ng bus, kabilang dito ang reckless driving. Gugustuhin ba naman ng driver na maka-aksidente, di ba? Kung talagang maayos yung sistema ng sasakyan, hindi ho magkakaroon ng ganyang klase ng trahedya. Maganda umaga, Pilipinas! Walang inilabas na temporary restraining order ang Korte Suprema sa huling araw ng consolidation ng mga jeepney driver at mga operators para sa PUB Modernization Program. Hindi driver naman ang magko-consolidate yung mga sasakyan. Ito'y kahit naghain pa ng TRO petition ang Transport Group na Viston o pagkakaisa ng samahan ng mga tsuper at operators nationwide upang pigilan ang implementasyon ng PUB Modernization Program. Ayon kay Attorney Camille Sumaiting, ang spokesperson ng Korte Suprema, hindi pa tapos ang deliberasyon ng katastasang hukuman para sa nabanggit na petisyon. Ay paano po? 2 minuto na lamang, ACS na ng umaga. Happy Labor Day sa lahat ng ating mga suking taga-subaybay. ACS Balita at 2x2 in just a while. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po kay Charlie Munger. Si Charlie Munger po ay isang kilalang negosyante. Ito ho ay sandali. Meron tayong research tungkol kay Charlie Munger. Siya po ay Vice Chairman ng Berkshire Hathaway. Charles Thomas Munger, isa pong American businessman, investor at philanthropist. Ang sabi niya, those who keep learning will keep rising in life. Kaya tuloy niyo lang ho yung mga pag-aaral niyo na ginagawa. Kaya habang may buhay, may chance tayong umasenso. Maganda umaga, Pilipinas! Magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po si Angelo Palmones. Happy Labor Day sa inyo lahat. 2x2, susunod na.